Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Sa araw na to ang topic ko ay hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Dito sa ating mundo ginagalawan, maraming mga taong sarado ang utak at ang kanilang puso't isipan. Hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo kung bakit sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Maraming mga tao ang mas inibig nila ang pera, ang mga karangyaan dito sa mundo kaysa sa Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. Dahil sarado ang kanilang puso't isipan at hindi nila nakikita na ang gumigising at nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili kaya sila umiira dito sa mundo ay mismo ang presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. Maraming taong tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang pera at ang mga karangyaan dito sa mundo. Pero sa dapit hapon ng kanilang buhay, yung kanilang mga bagay, na mga material na bagay na iniibig dito sa mundo, mawawalan lahat yan ng kabuluhan. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanila, hindi naman nila yan madadala sa kabilang buhay. Yung kanilang pera, mga alahas, sasakyan, bahay, lupa, iiwan mo lahat yan. At sa araw na humarap na ang iyong kaluluwa, Espiritu Santo para hukuman, dahil ang Espiritu Santo naman ang may bigawa ng buhay natin, siya rin yung maghuhukom sa ating kaluluwa, hindi magiging handa ang kaluluwa ng mga taong mas umibig sa mga material na bagay at sa pera. Dahil hindi sila aware na ang may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo. Sa tingin nila, pera ang nagbibigay ng buhay sa tao. Dahil hindi nila nakikita na ang katotohanan, ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa tao, hindi ang pera. So, sa oras na humarap na sa paghuhukom ang mga tao na to, tulog ang kanilang diwa at ang kanilang kaluluwa ay patay, gawa ng hindi nila nakilala na ang amang espiritual ng kanilang kaluluwa ay ang Espiritu Santo. So, kapag humarap na ang tao sa paghuhukom, sasabihin ng Espiritu Santo sa kanila, dahil hindi naman ako ang inibig mo at ang inibig mo yung pera, naging mapagmataas at mayabang ka sa akin, so sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita nakikilala, umalis ka sa aking harapan. At yan yung salita na hindi mo gugustuhong marinig sa araw ng paghuhukom. Dahil kapag hindi ka kinilala ng Espiritu Santo na anak niya, alam mo na walang puwang ang kaluluwa mo sa langit. Dahil hindi ka makakapasok doon. Dahil yung mga lumalapas tangan sa Espiritu Santo, na nagmamata sa Espiritu Santo, ang kaluluwa ng mga taong yan ay sa impyerno na pupunta. Maraming mga tao ang iniisip nila yung future nila dito sa lupa. Na mag-impok. Pero ang may hawak ng buhay natin ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng future natin. Dahil siya yung maghuhukom. Ang huling destinasyon ng ating kaluluwa ay sala sa impyerno at sa langit. Kapag pera ang sinamba mo, sa impyerno ang punta mo. Dahil nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag ang inibig mo yung Espiritu Santo ng higit sa lahat, sa langit ang punta mo. Ito yung hindi nakikita ng mga tao at hindi naunawa ng mga tao kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Magpasa hanggang ngayon, maraming mga tao ang tulog pa rin ang kanilang diwa at isipan na hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo na sa ating katawan ay ang totoong Diyos Ama na siyang babalik dito sa mundo. Maraming mga tao hindi nila naunawaan na kaya sila umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Maraming mga tao na yung kanilang katawan binababoy nila sa pakikiapid, pagbebenta ng aliw, sa mga kalaswaan, dahil gusto nilang kumita ng pera. Pero hindi nila alam, sa bawat ginagawa nilang pang-aabuso sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo na binababoy nila dahil sa tawag ng kabunduan at kalaswaan, dahil mas inibig nilang pera, inilulubog nila ang kaluluwa nila sa kamatayan, sa kadiliman. Dahil bawat kasalanan na ginagawa nila laban sa Espiritu Santo, ibinabaon nila ang kanilang kaluluwa sa kadiliman. Inilalayo nila ang puso nila sa Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay na may pag-aari ng kanilang buhay na nagbibigay ng buhay sa sarili nila.
Kaya itong mga tao na to, masasabi mo silang mga hangal. Mas inibig nila ang karangyaan at kayamanan kaysa sa Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Ganito katanga at ganito kahangal ang mga tao na mas umiibig sa pera. Kaya sinabi ni Kristo, kayong mga mahihirap ang mas malapit ang puso sa Panginoon. At kayong mayayaman ang siyang maghihirap. Kasi sa kabilang buhay, kapag pera ang sinamba mo, ang Espiritu Santo hindi ka kaawaan. Dahil hindi mo siya kinilala na siyang iyong Diyos. So yung kaluluwa mo, itapon man niya sa impyerno, magdusa ka sa impyerno, pagbayaran mo yung ginawa mong kasalanan sa Espiritu Santo, walang pakialam doon ng Espiritu Santo. Dahil kung anong itinanim mo, yun yung aanihin mo. Kaya kung naging mabuting anak sa Espiritu Santo, maswerte ka dahil ang kaluluwa mo is sa langit mapupunta. Pero kung naging suwail kang anak sa Espiritu Santo dahil mas inibig mo ang pera at ang mga karangyaan dito sa mundo, kaawa-awa ka dahil sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na mag-repent para magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero marami pa rin mga taong sarado ang kanilang puso at isipan. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang Diyos Ama na may pag-aari ng kanilang buhay. Kaya maraming kaluluwa ang naliligaw ng landas. Mahirap mo pa talagang ituro sa tao, kahit sabihin mo ng paulit-ulit sa tao, sa mga tao, na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Hindi talaga nila tatanggapin ng Espiritu Santo. Napakahirap sa tao na sarado ang puso at isipan, na ibigin ng Espiritu Santo ng higit sa lahat dahil ang kanilang kaluluwa ay patay. Mas umiibig sila sa mga material na bagay na nakikita ng mata. Hindi sa spirito na nagbibigay ng buhay sa sarili nila na hindi nila nakikita ng mata. Ang kahangalan ng tao ang magbubulig sa impyerno. Si Kristo ang liwanag na para ang ating kaluluwa ay masalba. Pero hindi si Kristo pinaniniwalaan ng mga tao. Mas pinili ng tao na maging mapagmataas at mayabang na feeling nila, lalo ng ibang mga tao sabihin nila, this is my life and I can do whatever I want. Pero ang katotohanan, hindi natin pag-aari ang buhay natin. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin. Pinahiram lang tayo ng Espiritu Santo ng buhay para manatili dito sa mundo ng pansamantala. At darating ang panahon, babawin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa atin, tayo mamamatay. Napakahirap para sa ito yung sinasabi ni Kristo. Napakahirap sa isang tao na mas umiibig sa pera, dito sa mga taong pera ang sinasamba, sa mga taong mayayaman, ang makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na mas umiibig sa pera. Dahil ang pera ang kikilalanin niya na nagbibigay ng buhay sa kanyang sarili at hindi ang Espiritu Santo na nasa katawan niya. Kakalabanin niya ang Espiritu Santo gawa ng mas iibigin niya ang pera kaysa sa Espiritu Santo na siyang gumigising at nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Ganito kahangal ang mga tao. Kung kaya yung ating mundo namuhay na sa kadiliman, gawa ng kasalanan. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang pera, ang karangyaan dito sa mundo. Pero darating ang araw, luluha kayo at magmamakaawa sa Espiritu Santo na patawarin kayo pero huli na. Kaya laking pagkasira at pagkawasak ng mga taong mas umiibig sa pera kaysa sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!